Hola motovinturistas! Good morning! Ngayong araw, samahan nyo kami sa aming muling paglalakbay sa Ilocos Norte. Dahil sa 5 days holiday, muli tayong mag-North Loop upang mapasyalan natin muli ang mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Starting point dito sa NCR, nilakbay natin ang kahabaan ng MacArthur Highway hanggang marating natin ang ating first location dito sa San Fernando, La Union. Habang kami ay naglalakbay sa kahabaan ng MacArthur Highway, natunghayan namin ang tradisyonal na pananampalataya ng ating kababayan dito sa lalawigan ng Pampanga at sa karatig bayan nito. Sa katunayan, sa mga oras na ito, marami kami nadaanan na matraffic na area dito sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Dahil sa madaling araw na rin kami umalis sa aming starting point, nag-isip ako ng paraan upang malibang. Gamit ang intercom na nakakabit sa aming helmet, ang ginawa namin ay nakinig sa musika, kunting indayog upang malibang ang sarili. Sa simpleng pagsasaya tulad nito ay na-enjoy namin ang paglalakbay. Subalit hindi pa rin namin kinakalimutan ang safety ng bawat isa sa amin. Makailang beses na rin kaming matigil upang makapagpahinga. Sa hinaba-haba pa ng aming paglalakbay ay kailangan namin gumawa ng paraan with safety and precautions sa daan. At sa bawat araw ng aming biyahe, share ko ang bawat travel expenses upang magkaroon ng idea ang bawat North Loop traveler na riders ang kung magkano ang expenses from day 1 until makabalik kami sa aming home point. Many hours later. Okay, morning breakfast with Romel. Sige, kain. Akin ay kape. Sa kanya, drinks, Coke. So, ayan, kakain na kami at nandito kami ngayon sa Burger King. Ayan, Burger King. Kain na. At nagpahabol kami ng Sunday. From our first day of travel, ang breakfast meal namin ay nagkakalaga ng worth 400 pesos. Saka ang first full glass namin ay nagkakahalaga ng more or less 450. Sa mga sandaling nagkamali ako sa pag-set up ng aking action camera, hindi ko namamalayan na hindi na pala ako nakakapag-record ng aking mga boses sa daan. Subalit, nagawa naman ng paraan dahil sa Creator app voice recording na ginagamit ko sa pag-create ng aking mga travel vlog. 5 hours later. Nakakagutom na talaga. One of my favorite, the avocado shake. Wow. Ayan, kain tayo. Ang lunch meals naman namin ay halos umabot ng more or less 1,200. Sa ganung halaga para sa akin, reward namin ito para sa aming sarili dahil sa sinahaba-haba ng traffic naming pinagdaanan, kailangan naming makarecover. As part of the North Loop travel, pasok din naman ito sa aking budget. A few moments later. Oo nga eh. Oo, ito tayo Norte. 5 araw eh, kaya maramdala eh. May dalawa kami. Norte. Oo, ikot hanggang Baler. Baler. Oo. Ayun. Taga-Baler kami. Baler siya. Oo. Shout out sa Baler. Ingat na raya. Sige. Kayo, pasan kayo? Baja. Ha? Papuntang Baja. Oo, bakit tayo na audio. Sige, ingat na na. Ingat na. Oo. Ingat. 1 Ah.
Very good. Yung gitna ay alright. Ayan, dito nga pala kami kumain sa Macan Ilocano Restaurant na matatagpuan sa Ago, La Union. Shoutout sa mga taga La Union. Now, ongoing na kami sa aming first destination sa tabing bibayang dagat ng Camp Avenue dito sa La Union. Sa wakas at nakarating din kami dito sa aming first destination dito sa Camp Avenue ng San Juan, La Union. Mabuti sa hinabahaba ng aming biyahe, dumaan kami sa mahabang traffic at nakarating kami ng maliwanag pa. Time check 5 p.m. Ay, alanganin na pag pumasok tayo. Hanggang dito na lang talaga tayo. So, mag-aaral tayo ng mga kambalay kung pwede mag-camp din sa baba. Ay. Hindi dumayo kami. Dito nga po pala kami nagstay sa Christina Beach and Cottage. Hindi, mag-ano lang, may tent sa mga kamenda lang. Attend daw. May paglagyan pa ng tent. Siksikan na lang. Marami na ba? Palagi ko naman may bakante naman. Oh, mayroon pa daw. Kayo daw. Pasok ako. Nakakatuwa naman ang mga lokal dito dahil sila ay napakabait, maayos makiusap sa tao at medyo napahaba pa ang aming kwentuhan dahil sa pagiging masayahin nila. Baka may kasama kayo sa likod. Magkano yung camping tent? Ayon dito sa resort naming pagtutuluyan, dahil sa mayroon kaming dalang tent, ang presyo na binibigay sa amin ay 400. Does it mean na 400 lang ang babayaran namin? Yung ibig nilang sabihin ay 400 each person. Kahit mayroon pa kaming dalang tent. Baka may Christina. Parking. Kung sakaling walang dalang tent, mayroon naman silang tent na nakantabay. Subalit pag maraming local tourist na dumating, maaring walang maging available na magamit. Kaya dito sa kinatayuan ko, saka dun sa dulo. Hindi ko maglakad, mag-jogging sa umaga. Oh. Ang ganda ng dagat oh. Ipin mo yung cottage namin, nandun sa dulo. Nandun ang cottage. Pre, sa pagkakataon na ito, hindi namin pinalampas ang makapaligo hanggat mayroon pang konting liwanag. Subalit, mayroong Coast Guard na papaalala sa bawat naliligo na hanggang 6 p.m. ay kailangan na umahon ang bawat tao sapagkat tumataas na ang alon sa gabi. Hayan, at katatapos lang naming magpinsan maligo sa dagat.
Alright, good evening, good evening. Wow. At ay gutom na. Wala kaming plato. At kakain na kami sa plastic, sabay kamay, hugas lang ng kamay. Ayan, pamparelax para makatulog ng maayos. Yan, ang pagkain namin, yung natira namin pagkain na kaldereta Mula sa merienda, lagay na namin doon sa dinner, at saka beverage. Ang total na expenses na nagastos ay more or less 800 pesos. na kilawin. Saging. Yun. Kanin. Kain ng kain. Tahimik lang dito yung. Tahimik. Tahimik lang dito. Ayan. Ayos. Gutom na, gutom na. Well. Kain na. Kain tayo. Ayos. Kamay lang, kakamay. The next day. Ano? Ganda. Super. Twenty minutes later. Day 2 breakfast meals namin ay nagkakalaga more or less 300 pesos. Yan. Kilaw, gulay. At sa ikalawang araw ng aming biyahe, kami ay patungo sa hilagang bahagi ng Luzon sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Upon schedule, kailangan naming sundin ang travel plans na nakatalaga at sa hinahaba-haba pa ng aming tatakbuhin, maaring mabigo kami sa aming paglalakbay kapag hindi namin nasunod ng tama ang travel plans na nakatalaga sa bawat biyahe namin. First day travel expenses total is worth more or less 3,850. Maaring nakakapagtaka kung bakit ganun kalaki ang first day travel expenses
Subalit, depende naman kasi yan sa travel budget ng bawat travelers. Maraming paraan para makatipid. Depende kung paano i-manage ang travel plans and budgeting. Sa pagkakataong ito, kailangan ko munang pabain ang aking angkas sapagkat loaded kami at matarik ang paahon palabas ng main road. Pinaglakad ko muna siya para sa safety purposes. Naway nag-enjoy po kayo sa pagsubaybay sa aming munting biyahe. Sana po ay wag nating makalimutan ang mag-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel na Mark Life Stories. At sa marami pang travel adventures para na din sa suporta natin sa lokal na tourism ng ating bansa. Naway subaybayan nyo kami sa aming part 2 na biyahe papuntang Ilocos Norte. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pagsubaybay at nakatapos ng video sa part 1 na ito. Up next, Lakas ng hangin. Thanks for watching.